Ayan po, bubungkalin ko na po yung ano natin dito. Ayan, dito. Dahil hindi tumubo talaga yung daniya, kaya bubungkalin ko na lamang. Tinanggal ko na yun, oh. Dito. Tapos yung kamatis na at saka yung okra, nilipat ko doon sa aking binungkal doon. Banda sa may balon. Naglalaba ako, tapos wala yung kuryente. Kaya yun, nasampay ko na yung ano ng unan at saka yung bedsheet namin. So, may isasampay pa ako next. Tingnan nyo ba naman yung mga radish, yung laki na, oh. Bungkal ko na yun siya hanggang dyan. Dahil naantay ko pa rin yung tumuyo yung ano tawag dito, nag-dryer pa kasi ako, kaya antayin na muna natin matuyo yun. Antayin muna natin matapos yun, kumbaga ba. Ini kuya jalan-jalan untuk ke sana. Jalan-jalan masuk hale. Mana itu sih? Kata you ready so? Negara. You go ya? What? You just a bit. Yeah, bayar dulu. All this one is radish. What, mommy? This? What? Radish? You take that one and then you go there. Yeah. It's a radish? Yes. Yo, खाने वाला हो गया क्या? हाँ? धनिया बोलने भैया? क्या था? क्या बेचने करे? हाँ? उतर ये रुपया हमने ये रोकने करे. क्या रुपया? हैं? क्या रुपया? उतर. क्या लगाऊँ? करेला. हाँ? उतर ये रुपया. करेला? क्या था? साग. साग रोपने? क्या साग? Pati rin siya, nagtaka rin siya kung bakit hindi tumubo yung aking tananim. Doon sila auntie. Didilig sila ng tubig. Ni mami. Pika bung. Pika pika pika. Bung. Pika. Pika pika pika. Bung bung. Ayo anjir ni mama kina uta jage. Pika pika pika. Come here mommy, come. Come here. What are you doing? Come here, baby. Oh, oh. I'm sorry. I'm sorry. Ayan guys, tignan nyo siya. Ayan. Ito yung pintura na natira namin. Diba? At saka itatapon ko sana. At saka may nag-comment. Ano nga ulit yung pangalan ni nag-comment. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo naalala. Basta kayo po alam nyo na po kung sino po kayo. May nag-comment na itapon ko na lang daw yung taas. Tapos pwede pang gamitin yung baba. So bago siya nag-comment, naisip ko na rin yun. Kasi ginanyan ko siya nung, diba nasa malaking tubalde. Pero ginanyan ko siya, parang sa baba, parang okay naman siya. Hindi naman siya nasira. Pero sa totoo lang, medyo iba na rin yung amoy niya, no? Pero hindi naman yung as in yung siguro na damage lang siya dahil sa taas niya is nagitim-itim na, tapos na ano din siya tawag dito parang
naging lumapot siya dahil sa lamig din ba. Ano siya naman. Matagal din namin itong tinago kasi sa may kitchen, sa loob. Summer, tapos ngayon taglamig. So nasira talaga din siya. Hindi ko rin akalain na masira to, no. Akala ko talaga hindi siya masira kaagad ba, tsaka matagal siya masira. Pero nagulat din ako, pero ginawa natin ng paraan. Kasi kailangan ko to, guys. Kasi kailangan ko siyang yung may mga part ng mga dingding natin na nadumihan ba. So, sayang naman kung itapon. So, pwede pa naman to. Ang ginawa ko, dahil malapot siya, tinapon ko na yung itim niya sa taas. Makapal din yun, marami-rami din yun eh. Tinapon ko, tapos, yung tubig niya din, di ba may tubig din siya, parang chemical niya din ba. Tinapon ko rin kasi medyo maitim na. Tapos, ang ginawa ko, yung pagkatapos kong tinapon yun, hinugasan ko yung balde nung balding malaki. Andun nilagay ko na doon sa may balon doon ko siya muna binabad sa tubig. Hayaan na muna, ibabad muna natin siya sa tubig, tapos hugasan natin yung balde, tapos lagyan na natin sa CR para malagyan na rin natin, maistakan na rin natin ng tubig ba. Diba? So, pwede na to. So, hinugasan ko yung balde ng malaking balde, lagyan ko ng tubig, doon ako naghugas ng kamay, kasi ginanyan ko lang talaga siya, kamay lang talaga ba. Tapos, hinugasan ko yung balde, and then dito ko siya tinapon para magkaroon siya ng ganito, naging ganito siya ulit kasi kanina ang lapot niya talaga din kasi nga yung tubig na chemical niya is tinapon ko na kasi itim din siya ba. Sa dito na side na to, tinapon ko siya. So, yan. Naging ganyan na siya, guys. Diba? So, yan. Tinapon ko. Dito ko tinapon kasi nadadaanan naman to ng tubig. Hindi naman siguro yan maano dyan. So, nagawan nga natin ng paraan. Ang ganda na namin paligid. Wow, ang ganda naman. Sarap sa mata yung kulay dilaw talaga lahat ba. Ayan na. Nepal. Ang ganda ng Nepal, no? Pag ganito talaga yung taniman, talagang mapapaano ko talaga, guys, kasi ang ganda ng paligid, puro dilaw. Pag sa palayan naman, puro green. Yung ganun ba? Ito yung pinakagusto ko kapag summer, pagka winter dito, kasi taniman ng ganito. Pero kapag summer, talaga napupuno tayo ng kamaisan. Nababalutan yung bahay natin ng mais. Hindi na makikita ba, kumbaga. So, mamaya po ulit, guys. Ipakita ko sa inyo, guys, yung aking tinanim na onion. Yan. Buo yan siyang onion, guys, ha, pero nasira na kasi siya at may tumubo ng mga ganito. Kaya tinanim ko na lamang, no. Kahit konti na lang yung natira ng sibuyas. Pero dahil nakita, sayang din naman, masarap tong dahon ng onion, kaya iprito mo siya, ano mo siya, tawag dito, pag mag fried rice ka, lagyan mo siya, masarap kaya. Tapos magsabaw ka ba ng tinola, tapos lagyan mo ng dahon ng onion, masarap kaya din yun. Kaya napaisipan kung tanim na lang, sayang din eh, no. Tapos dyan ay nabungkal na, oh. Ayusin pa natin, wala na akong oras, guys, kasi maghugas pa ako ng plato. And then, magluto pa ako. Hindi rin ako nakapagpahinga ngayong araw na to, guys. Straight na rin ako, walang tulog simula nung naglindol. Sa totoo lang, guys. Mas grumabi pa yung wala akong tulog kagabi talaga. Alam mo yung, nakatatak na sa AC mo ba yung lindol ba? Alam mo yung ganun. Pero, hindi naman dapat kailangang magpanik kasi yung bahay namin is mababa lang din naman, no. Kunwari, pag maglindol man ulit, okay lang naman din. Kahit sa loob lang din naman kami. Pero yung delikado lang talaga pag mag-crack yung ano ba, yung simento ba ng bahay namin ba. Pero wag naman sana, no, hindi ko rin yung no. Kasi once, 'di ba nga yung bahay po namin is walang bakal, puro lang siya bricks at saka simento lang. Hindi ako matulog na masyado talaga, sa totoo lang. Tapos naglaba ako kanina. So, grabe. Sumakit na naman din ulit yung ulo ko. Ayusin ko pa yan bukas. Pilian pa natin, kunan natin yung mga dahon-dahon ng damon niya, no. Tapos ayusin natin siya kasi itatanim natin dyan yung pechay. Dito ko sana itatanim yung, magtatanim ulit ako ng dania, no. Nagtaka yung meron kong lalaki kung bakit hindi daw tumubo yung dania na tinanim ko. Ang ganda naman daw ng lupa. Kasi yung nagbungkal talaga ako nito. Talagang binungkal ko talaga siya. Ganyan talaga siya na pagkabungkal, oh. Binungkal ko talaga siya kasi once na malambot yung lupa, mabilis tumubo yung dania. Pero
Dahil siguro hindi pa ngayon yung ano na taniman, kaya hindi pa siya tumutubo. Kaya tinry ko doon sa harap ng bahay, sa harap ng balon, doon banda sa may beans ko, kung pwede ba siya, ayan. Kung tutubo ba siya, kung tutubo man siya, di maayo. Kung dili, ay da, ambot na lamang. Pero basta, di lang gyapon kumuwada ng pag-asa, no, kay basin siguro, kay anda niya, manggod nga liso sa daniya ba, murag na manggod siya gikaon sa mananap ba. Siguro, anay sulod dito, bagaan na lang siya asahon ba. So, mao siguro ang dahilan, man to dili na mutubo. So, kailangan jud siya mupalit og bag-o nga tong bag-o niyang kuan jud niya ba. Alam, nagbisaya man ko. Kailangan siguro talagang pumili ng bagong buto ng dania para tumubo talaga siya. Yung kasi ito, luma na to, and then, yung sa loob ng dania niya ito, parang ang gaan na lang. Parang kinain na siya ng insekto ba. Nagbisaya man ako tuloy kanina, sorry. So, ayun. So, tinry ko muna. Try lang natin guys. Wala namang mawawala sa pag-try until makuha mo yun, di ba? Charot. Sana nga, tumubo siya. So, doon ko nilagay yung balde. Lalagyan na ng tubig mamaya. Babad natin hanggang lumambot yung pintura. Ugasan natin, kiskisin natin, linisin natin hanggang sa madala ko siya. Pagkatapos na malinis, dalhin ko na siya sa loob ng CR. Doon na siya na ganun para matambayan natin ng tubig. Diba? Bukas ko na yan ayusin guys. Wala na talaga akong oras. Nabuso na ng oras inday. Tsaka medyo naglipong-lipong na rin ako at masakit na rin yung ulo ko, no. Kasi nga, di ba yung pichay po natin, tignan nyo po pala guys, nilagyan ko ng bato dyan, ayan. Dahil di ba nga may radish dyan sa may tabi-tabi ng daan, kaya baka dinadaan na lang ng mga ibang tao ba na hindi nakakita na may radish pala dyan. So, nilagyan ko ng bato. Ako at si Ayman at si Arin kahapon, nilagyan namin. Tapos dito, pakita ko sa inyo, di ba? Ang dami nang tumubo. Ito yung pechay. So, at tapos ito naman yung cabbage. Yung cauliflower naman na yun doon. Hindi pa siya masyadong tumubo. Yung dito naman, nagtanim ulit ako ng beans, guys. Tinanim ko siya sa ng itlog. Sa karton ng itlog ba. Kinuha ko na yung itlog kasi 5 na lang yung natira. Kinuha ko na yung itlog. Nilagay ko na lang doon sa may pinto ng ref. Yung lagayan ng itlog ba na yung parang maliit ba na may pabilog-bilog. Doon ko na lamang nilagay. Tapos naisipan ko, sayang tong karton. So, dahil nakita ko sa YouTube na naglagay sila ng mga yung, alam mo yung plastic. Pero wala naman kasi ako ng plastic na yung parang lagyan mo lang siya ng konting lupa. Tapos lagyan mo siya ng buto ng tatanim mo. Wala naman ako nun. So, try natin dito. Basta mag-try lang na tayo na mag-try guys. Magtanim lang tayo na magtanim para makatipid tayo, no? So, ayan. Hanggang dito na lang guys. Magluluto pa ako. Bukas po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please don't skip the ads po. Please, 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 please. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Bye-bye po everyone. Thank you so much. Bye-bye.